Pasensya na ha sa hindi ko na ano yung mga katuloy-tuloy aking mga kayo ba mga supporter na talagang diehard sa aking YouTube channel na minsan hindi ko kayo na shout out pero nandyan pa rin kayo, nakikita ko lagi yung pangalan niyo, nagko-comment at ano pa yung ayun, nanonood kayo. Maraming salamat sa inyong suporta talaga. Sana suportaan niyo pa ako sa aking TikTok. Meron akong TikTok din. Upakan din 'yun ha. Sabihin ko ulit, upakan din 'yun na sinasabi ko doon. Shout out muna ako dito kay Ma'am di ko naman to alam kung si Ma'am Beni Hako Salim ay sa UAE, kung Beni Hako Salim ba to? Beni Hako Salim sa UAE. Ingat po kayo dyan. Ma'am ba to o sir? Pasensya na ha. Hindi ko kasi doon shout out ko to kay Ma'am Venus. Shout out po sa inyo dyan, Ma'am Venus. Sigurado ko babae talaga to kasi Venus eh. Wala nga naman. May Venus pang lalaki. Wala naman talaga sigurado. Shout out po dyan sa inyo, ma'am. At ito talaga walang kamatayan talaga to na suporta sa akin ha. Taos puso pa talaga. Taos puso po talaga ako nagpasalamat po sa inyo, ma'am ha. Ito si Ma'am Shania. Si Sherlyn Vlogs. Marami pong salamat, ma'am ha. Lagi talaga itong nagko-comment sa aking mga vlog. Sa inyo po, kahit hindi po kayo nagko-comment, nandyan po kayo lagi. Maraming pong salamat ulit sa inyo. Kasi hindi talaga po kayo bumitaw sa aking YouTube channel. Ulitin ko po sa aking TikTok. Meron po ako doon na mga vlog din. Mga video sa aking sa aking TikTok. Edgar ho yun. Edgar 15, 1972. Basta Edgar ang ano doon. May hawak po akong aso na yun ang aking profile picture. Yun po yun ang ano ko. Makikita naman yung mukha ko doon. Kasi di naman ako nagtatakip ng mukha. Hindi kagaya ng ibang nagbibideo dyan na nagpalit ho ng mga mukha, nagpapalit ho ng boses. Yun. Pero ako doon, basta Edgar ha, 15, 1972. Nandun po ako sa TikTok. Pwede nyo po akong mabisita doon. Kung may free time lang po kayo. At ito kay Ma'am Catherine Reyes, dyan po sa Hong Kong. Shout out po sa Hong Kong. Kapwa ko po OFW. Maraming pong salamat sa inyo dyan. At marami pong salamat sa inyong, wala akong katapusan talaga pagpasalamat ha. Kasi nakikita ko naman talaga. Mayroon pa ditong na hindi ko na kasi nakuha yung pangal. Pasensya na. Nililista ko talaga to. Nililista ko talaga. Para hindi ko na makalimutan. Ito yung topic natin, upakan natin ngayon. Dalawang magkapatid. Alam niyo kung sino, kita niyo naman sa title natin eh. Kung sino upakan natin. Dito tayo mag-opinion or mag-analyze kay Bongbong Marcos. Kasi ba unahin natin? Sige, kay Bongbong Marcos na lang. Okay. Katatapos lang naman sa kanyang impeachment, di ba? Si Bongbong Marcos katatapos na kanyang impeachment. Ang pinaka-highlight doon, nakikita ko, ito yung bali part 2 ko na napanood sa kanyang video. Tinapos ko, pero sabi ko walang bago. Kasi itong mga sinasabi niya dito sa kanyang suna, impeachment ba yung sabi ko kanina? Pasensya na doon ha. Parang naano ko eh. Sa kanyang suna, nasabi na ho yun sa mga kanyang mga interview kung saan ho siya nagpupunta. Yung sabi niya na yung mga tao ay hindi masaya sa trabaho ng gobyerno ngayon. Totoo naman talaga. Inamin niya yun eh, di ba? Yan yung bandang bungal ho sa kanyang suna. So totoo ho yun na hindi talaga masaya ang mga tao sa kanyang trabaho, sa kanilang trabaho, sa gobyernong ito. So dito tayo sa kanya una mag-analyze. Na mayroon siyang pasaring doon na mahiya naman kayo na yung ginasta daw yung pera ng taong bayan dito sa, siguro ang tinutukoy niya doon sa mga budget, doon sa mga insertion. Yun yung tinutukoy niya doon. So dito siya, ang ano ko dito, pangalanan mo Bongbong Marcos, kung totoong presidente ka, pangalanan mo. Huwag mong idaan doon sa suna mo na magpahaging ka lang, magparinig ka lang kung sino ho yun. Ito si Bongbong at saka si Amy Marcos, talagang tunay talagang magkadugo. Tunay magkapatid. Alam niyo kung bakit? Puro pahaging eh. Alam na nila sa sarili nila kung sino ang may kagagawan dito sa problema ngayon sa budget. Alam nila eh. Espesyal si Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos, sino bang Speaker of the House? Ang iyong pinsan. So pagdating doon sa 2025 budget, doon
ang iyong problema nag-umpisa talaga na maraming insertion. Bycam blanco. So bakit pag pirma mo, ang may rami kang binito pero alam mo na yon. Bakit nag-veto ka ganun kahalaga? Ilang bilyon ang vinito mo nung bago mo pinirmahan ang budget nung itong 2025. At ang sabi mo pa nga binasa mo lahat 'yon. So alam mo, kung totoong presidente ka, pangalanan mo kahit pa pinsang buo mo yan, si Martin Romualdez, kahit pa kakilala mo to si Chis Escudero, na sabi ay parang may kunti kang dismaya kay Chis Escudero dahil sa insertion, kahit pa kakilala mo to si Saldico o ito si Stella Kimbo at itong si Grace Po, pangalanan mo sila. Huwag kang mangimi, huwag kang magtakip na pangalanan mo sila kasi talagang dyan kami believe sa'yo, pero ganyan pahaging ka lang na hindi mo pinangalanan na mayroong ng budol sa budget nitong 2025. Hindi mo pinangalanan Kaya itong si Amy Marcos naman, alam na rin niya. Ganun din ang estilo nito Puro din to pahaging, puro din to siya patama sa tao kung sino tatamaan niya. Ilagay na natin sa halimbawa nitong pagpadala ni Tatay Digong dito sa Europe, sa The Hague. Alam niya kung sino. Kapatid niya mismo, si Bongbong Marcos, ang utak or mastermind sa lahat. So, hindi lang din niya mapangalanan kasi kapatid niya. Tapos, ang daming mga problema din na hindi rin pwede mapangalanan ni Amy Marcos, itong kapatid niya. Itong pagka-dik-a ni Bongbong Marcos sa tawas, hindi rin niya kayang ilabas kanyang bibig na totoong dik-a ang kanyang kapatid. Na gumagamit talaga ng tawas kasi, mayroon pa siya talagang kunting o katiting man lang na dipinsaan ang kanilang pamilya. Kasi nakakahiya naman talaga Presidente ka, gumagamit ka ng tawas at hinahamon ka na mag-hair follicle test, hindi mo tatanggapin yun. Kaya, itong magkapatid na dalawa, totoo talaga kayo magkapatid. Para pa, may duda pa ako. Totoo kayo kasi yung mga issue, na malalaking issue, hindi nyo kayang pangangatawanan. Unlike kay dating Pangulong Duterte, kapag siya ay nakadite, kapag siya ay sigurado na itong tao na to ay pangalanan talaga niya, kahit saan yan, mamasuna man yan o ma-interview man yan, pwede niyang ilabas yung pangalan kung sino yung ayaw niya talaga. Lalo itong insertion sa budget, bakit mo itago to Bongbong Marcos kung sino talaga? Na alam nga namin kung saan talaga ang punot dulo ang problema nun Na bakit nagkaroon ho ng insertion doon sa Bycam. Na kitang-kita naman na ang mga media nga nakakuha ng mga blank item. Kaya lang pagdating doon nga sa Bycam, doon nyo na fill in the blanks na. Ito yung mga kasabwat niyo sa House of Representatives. Itong sila ni Castro, alam nila. Itong si Raul Manuel, alam nila yon. Si Congressman Ungab, yan ang unang yun ang unang nagpasingaw sila ni dating Pangulong Duterte. Pinasingaw itong 2025 budget na walang perma. Walang perma. Kaya ito yun, ang pinakatinik sa lalamunan ni Bongbong Marcos, may dating Pangulong Duterte, ang ginawa niya ay pinahuli sa ICC. Kasi may kaso pa kayo dito dito sa sa Supreme Court. So pag ito na naman lalabas, ayaw niya naman itong pansinin, ayaw niya naman itong igalang itong Supreme Court. Nako, kasi itong decision ngayon sa impeachment ni VP Sara, ayaw niya itong igalang lalo to si Martin Romualdez. Ayaw niyang ayaw niyang tanggapin ang desisyon ng Korte Suprema. Mayroon siyang sinabi dito na
mag-impeachment pa sila, mag-file pa ulit ng impeachment by 2026. Hindi mag-file kayo. Yung ipa-file nyo, yun pa rin ang ground nga. Yung sa kay VP Sara, wala na. Wala na yan. Wala nang saysay ho yan. Tapos itong si Amy Marcos, ayaw niya talagang pangalanan yung kapatid niya ay isang dika. At isa sa pinakatatay na mastermind nito kay dating Pangulong Duterte. Ba't ayaw niyong Ba't ayaw niyong pangalanan? Kung gusto talaga yung kayo mismo na naglalaban sa politika magkapatid, hamunin kita, Amy Marcos, na pangalanan mo tong kapatid mo na gumagamit talaga ng hindi magandang doon sa ipulong na lang natin to. Doon sa bawal na gamot. Kasi kitang-kita naman Isang beses nga dumugo yung gilagid Tapos ang ano ba yung finding sa iba doon? Pautot na naman. Ba't nyo takpan na dumudugo ang gilagid nung time na yon? Tapos ito yung sunang niya ngayon. Wala talagang bago, pasensya na Bongbong Marcos. Kasi lahat tong sinabi mo na sa SUNA, nasabi mo na yan Hindi mo talaga nabanggit ang mga OFW. Kami mga OFW. Zero talaga kami sa'yo. Animal ka. Tapos ikaw naman, Amy Marcos, nagpapanalo rin isa sa'yo, kami mga OFW. Huwag mo kaming biguin. O nandyan ka na, nanalo ka na sa aming mga OFW, o di sulit-sulitin mo na. Gumawa ka na ng mapakinabangan naming mga OFW kung ano man ang naisip ninyo. Hindi na kami mag-suggest kasi alam nyo naman Hindi naman kayo bobo Hindi naman kayo tanga Alam nyo na kung ano pa ang kailanganin sa mga OFW kapag hindi na makabalik sa bansa kung saan kami nanggaling. Alam nyo na yan. Huwag na nyong pahirapan mga dating mga OFW na halimbawa mag-for good na sa Pilipinas tapos may plano sila sa Pilipinas. Huwag nyong pahirapan lalo sa mga ganyang loan. Babayaran naman yan. Kung puari nga lang bigyan nyo na kaagad-agad kung magkano ang puhunan ng OFW kasi nakinabang kayo dyan Hindi lang naman na halimbawa yung OFW na umuwi sa Pilipinas na ilang taon yan sa abroad nagtatrabaho. Ang laki na ng pinadala niyan. Ang laki ng naiambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Ikaw, Bongbong, at saka Amy, isipin nyo naman ang mga OFW. Kung halimbawa, ang daming pwede na mapakinabangan naming mga OFW. Kapag na-hospital, kunting lang naman, kunting lambing. Okay. Libre gamot, libre doktor, libre hospital. Sinabi na ni Bongbong Marcos na ang PhilHealth daw zero na. Baka mali kayo pa kaya nyo na. Mali ang pag-iintindi nyo. Basic, zero. Halimbawa kung anong pinaka-basic ko dyan sa magpa-hospital ka, yun ang ililibre. Pero yung gastos mo dyan na libo-libo, abot ng milyon, o yung ano pa dyan, hindi na yung basic ko. Hindi na yun basic. Kailangan mo magbayad na naman doon. So, ayusin nyo pagkaintindi yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Pagkasabihin nyo naman, libre na pala ang pagpa-hospital. Good job, PBBM. Hindi yun. Basic nga Hanapin nyo yung video na sinabi niya na basic, na libre na. O ano kayang basic yun? Hindi naman sinabi kung ano talaga ang basic na dapat na ilibre na talaga sa gobyerno. Na nasagutin na sa gobyerno. Kaya, intindihin natin yung mga suna niya. Kaya itong suna ni Bongbong Marcos para sa akin, hindi talaga to pasado para sa inyo na mga sa kanya, na diehard sa kanya, pasado. Pero sa akin hindi ko na yung mga dyan, na pasado talaga to. Sa akin hindi Kasi nga, ang dami ko pang hinahanap sa sinasabi niya sa sa bagay, kung hindi yun napasama doon sa SUNA, kung mayroon man lang na darating na araw na para sa mga OFW, di palakpakan natin. I-vlog ko rin naman. Ito yung ginawa ng presidente. Gakaya nung nung online na mag-renew ng driver's license, meron akong vlog niyan. Na natuwa ako kay Bongbong Marcos nun. Hanapin nyo na lang na paano mag-renew ng driver's license. Meron ako niyan
Hindi ko naman talaga lahat ng palpak ni Bongbong Marcos. Yung basta naman nagawa niya maganda, i-vlog din natin. Para naman pantay ba? Hindi naman tayo sobrang bias. Aminin ko naman, bias ako dito sa kanya. Pero kailangan pa rin natin talaga na bigyan natin ng pansin yung nagawa niya. Kasi meron naman nagawa talaga. Pero ito mga project niya dapat nating hinahanap natin sa kanya. Kay dating Pangulong Duterte pa yan, hindi man lang tinuloy talaga niya. Itutuloy na nga lang. Hindi pa talaga niya matuloy-tuloy. Ang gulo, di ba? Itutuloy na lang pero hindi niya matuloy-tuloy. Bakit ka mo? Wala kasing pera. Wala silang pera nito eh. So, yun lang ang nakikita ko sa kanyang suna. Hindi ako masaya. Hindi para sa akin hindi approve.